Hello mga gagayem! Isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Dito sa video na ito, magluluto ako ng balat ng baka. Dahon ng adwas naman ang gagamitin ko bilang pang-asim. Alas 4 ng madaling araw, nagbiyahe na kami ni Kuya Marcos sa bayan para makabili ng balat ng baka. At may nabili naman kaming kulang 2 kilo. Bago ko ipitin ng mga parilya ang balat, tinanggal ko muna yung mga natirang balahibo nito. Gauge 18 ang ginamit ko na tie wire para ma-secure ang balat at mga parilya. Dahil dito, wala nang tsansa pa na makapagpumiglas ang balat habang pinupulpugan. Ayos na ayos ang nag-aalab na apoy ni Kuya Marcos. At eto na nga, isibban na natin itong unang set ng balat para magkaalaman na kung malulukot pa ba ito habang iniihaw. Balibalik na rin lang hanggang sa mag-uling ang balat. Iwasan lang na maging tutong dahil sa sobrang pagkakaihaw. Pag nagkataon, big problems ito. Ganito lang dapat ang pagkakaihaw, saktong-sakto lang. Walang kawala ang balat mula sa pang-ipit na parilya. Kita nyo naman, planchadong planchado, walang lukot. Preparasyon na ulit para sa pangalawang salang. Gaya kanina, kailangan lang ng 2 parilya na tinalian ng tie wire. Gauge number 18 ang ginamit ko para madaling mapihit. At eto na, ready na ulit para sa pangalawang salang ng mga balat. Nagliligalig na ang mga alagang ibon. Tal, mahina naman ang apoy ng uling. Kaya iiwan ko lang saglit ang inihaw para makapagpakain naman din ako ng mga alagang ibon. Goods na goods ang may alagang ibon para may mag-chirp-chirp all day dito sa bakuran. Tingin ko, happy na ang mga ibon. Saglit lang naman magpakain dahil ilang pares lang. Kaya balik na ulit sa pag-asikaso ng balat. Ito na ang panghuli at pangatlong batch ng iniihaw kong balat ng baka. Medyo nagtagal ako dito sa pangatlo kasi mahina na ang apoy ng uling. Pagkatapos kong maihaw lahat, kukuskusin ko naman ang mga ito isa-isa. Gumamit ako ng steel ball sponge para matanggal ang mga nasunog na parte ng balat. Pwede din naman gamitin ang kutsilyo o Scotch Brite bilang alternatibo sa pagkuskus. Depende na lang sa'yo kung saan ka masaya. Saglit ko lang nilinis dahil hindi lukot ang mga balat. Kitang-kita din naman. Pagkatapos malinisan, ang ganda ng pagkakaihaw. Siya nga pala, don't hesitate na kuskusin mabuti ang balat dahil matigas pa din naman ito. Ang importante, matanggal yung mga grease at uling na nakakapit dito. At para naman sa ganap na ito, hihiwain ko na ng bite size lang. Yung tipong pag kinutsara mo hindi ka mahirapan na ahunin. Kaya naman, kailangan kong gamitan ng konting porsyento ng pwersa sa paghihiwa. By the way, depende pa din naman sa'yo. Kung ang mas trip mo, kung sa malapad ang hiwa at happy ka naman, go for it. Gumamit na ako ng pressure cooker para mapabilis ang pagpapalambot. Sakto lang ang inilagay kong tubig. Huhugasan ko din kasi ito after ng isang kulo. Pero sa iba, diretsyo na yan hanggang sa maluto. 2 hanggang 3 minuto pagtapos ng sumipol ang cooker. Pwede nang ahunin at hugasan. Kinailangan ko ang tulong ni Madam para sa pagkuha ng adwas. Yan ang gagamitin ko na pang-asim para organic na organic ang pagkaluto ng balat. Adwas ang tawag namin sa mga Kailokanuhan. Comment ka lang sa baba kung ano naman ang tawag mo sa lokal nyong dialekto. Kung anong tawag nyo rin dito sa uri ng dahon na ito. Yan, goods na ito bilang pang-asim at tamang gulay na din bilang panahog. Nagbibigay din kasi ito ng kakaibang aroma bukod sa asim. At syempre, pwede din naman gamitin ang talbos ng sampalok o yung bunga. Depende lang sa availability ng mga ito. Isiningit ko na rin na paliguan ng pangkuto itong mga ibon para naman komportable sila habang naghihintay ng pinapakaluang balat.
Natanggal ko na dito yung unang sabaw at nilalamas ko na din ng asin. Tapos hugas-hugas na lang. Bukod sa balat, naglagay din ako ng konting laman ng baka, yung medyo malitid para naman may konting katropa yung balat. Pero depende sa'yo kung gusto mo pang haluan ng laman. Pwede din naman kasi na balat lang. Naglagay din ako ng konting luyang dilaw. Ang purpose ko kasi para may konting kulay yung sabaw at laman. At syempre, dagdag na din ito bilang pampalasa. Asin at patis ang gamit ko na pang-alat. Naglagay din ako ng paminta at konting dahon ng laurel. Konting amount lang muna ang inilagay ko tapos magdadagdag na lang bago maluto. Para sa pangpinali na timpla. Oh, di ba? Ang ganda ng pagkakabaga ng uling. Kaya habang hinihintay ko na mapalambot pa ng konti ang balat at laman, ipeprepara ko na din itong dahon ng adwas na bilang pang-asim. Sa sobrang kagalakan ko, nakalimutan ko tuloy na piliin at tanggalin yung mga ibang matitigas na dahon at sanga na isama ko tuloy sa paggayat. Pero goods pa din naman, kasama na yan lahat sa ricado. At eto na nga mga gagayem, tingin ko napapanahon na para ihalo itong adwas para naman maluto din ng mabuti at lalo pang lumabas ang mga itinatago nitong aroma. Doon sa balayo din. Through the miracle of time, at eto na. Ito na ang moment of truth. Luto na ang balat ng baka na may adwas. Pwede na itong pagsaluhan ng buong pamilya. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aming channel, i-share mo na ito agad, i-like at mag-subscribe na. Huwag mo na ding ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!